Nag-advise lang ako doon sa mga nagbabalak bumili ng minivan. Ayan, pakinggan nyo to. Kasi ako sa 3 unit na nakuha ko, marami na rin akong nakausap na mga builder doon na nagpupunta ng Davao sa mga yard doon. So, hindi lang makina yung kailangan yung tingnan. Akala nyo, 2 Paolo, no? Huwag kayong malilito, guys. Siya si Paolo Abilino. Ako, Mayor TV pa rin. Medyo may pagkakawangis lang, pero magkaiba pa rin kami. Huwag nyo ipilit na magkaaway kami ni Paolo Abilino. Well, akala nyo, 2 Paolo, yung nakikita ninyo. Pero nag-iisa lang talaga yan. At ako, iba ako. May kinalaman yan sa episode natin ngayon. Dahil ngayon, first time sa history ng buhay minivan na 2 minivan kagad ang i-feature natin. 2 minivan, 2 magkaibang may-ari, pero kailangan natin silang i-feature ng sabay. Bakit kamo? Bakit kamo? Bakit kamo? Kailangan natin malaman kung bakit. Papatunayan ko sa inyo na dapat talaga silang magsabay. Pero bago yan, panoorin muna natin itong intro na to para tuloy-tuloy na tayo. Kita nyo naman, para akong reporter dito, guys. Nandito tayo ngayon sa NLEX Petron Marilao. At ito yung 2 unit na sinasabi ko sa inyo kanina. Sir, anong pangalan niyo po, sir? John Ray Cruz po. John Ray Cruz. Ayan, sir. Si Sir John Ray. At ikaw, sir, anong pangalan mo? Michael Lu Celestino. Si Sir Michael Lu. Michael John Ray. Okay. So ito na, sir. Hindi ko alam kung paano ko gagawin to dahil ngayon lang ako magsasabay ng 2. Ikaw muna, sir, ang tatanungin ko. Ano muna tawag dito sa unit mo, sir? DA17W dual auto slide. DA17W 4x2. 4x2. Tapos dual sliding door. Pero Nissan siya. Actually, Suzuki yung lani niya, pero Nissan yung emblem dito. Well, alam naman natin yan. Aware naman tayo na parang nagkaroon ng mga collaboration, yung magkakaibang brands ng sasakyan para makabuo ng maraming mga unit. Anong pangalan nito, sir, itong unit mo? Siya si Bunso. Bunso? Bakit pang ilang sasakyan mo to? Actually, mayroon akong sedan. So, malaki siya. So, ito yung maliit siya. Kaya tinawag siya ng Bunso. Dahil lang maliit siya. O, babalikan ko si Bunso. Sir Michael, anong pangalan? Anong unit pala muna to? Itong minivan mo? DA64W. DA64W na 4x4. Ano ba to? Automatic sliding door din? Isa lang po yung automatic. Ay, isa lang. Tapos, may pangalan ba tong minivan mo? Meron po. Anong pangalan? Kiro. Ha? Kiro. Kiro? Bakit Kiro? Dahil Japanese ng yellow. Yun ang Japanese ng yellow? Kiro? Kiro. Kiro. Okay, akala ko ang Japanese ng yellow. Yero. Lagi kong tinatanong, ikaw, sir, mag-ready ka na rin, ha? Para kunyari Miss Universe. Diba? Habang sumasagot yung isa, nag-iisip ka na. Sir, paano mo nakilala? Saan mo unang nakita ang mga minivan at bakit umabot sa punto na bumili ka ng sarili mong unit? Actually, yung father ko yung mahilig sa minivan eh. So, ang ginagamit kasi namin lagi, minsan pang natin ng sundo, yung SUV niya. Sabi niya, ba't di kayo bumili na lang ng maliit na sasakyan? Yung father ko na mismo yung kumuha ng minivan. Siya na yung kumuha ng minivan para hindi na masayang yung pagpapagawa. Oo. So, tapos ito, binigay sa'yo to? Bali, actually kami dalawa yung gumagamit niyan. Kami dalawa na yung gumagamit niyan. Kasi nag-aagawan na kami ngayon. Dati, yung ginagamit niya, yung Terra niya, ako yung sedan ko. Tapos ngayon, eto na, nag-aagawan na kami. Hindi na halos nagagamit yung dalawang sasakyan namin. Paano ngayon? Baka hinahanap ng tatay mo to? Hindi, pinaalam mo naman. Hindi, pinaalam mo naman. Pinaalam mo naman. Gusto nga niya sumama, pero sabi ko sabi mo, wag na. Huwag ka na sumama pa! Ganun na yun, no? Ikaw naman, Sir Michael. Saan mo una nakilala ang minivan at bakit mo napagdesisyonan na kukuha ka na ng minivan mo? Dahil nagmumotor kami dati, pabalik-balik kami sa DRT. Ang unang plano ko, trap side. Tapos, nag-suggest si Kuya. Sino Kuya? Si Kuya. Si Kuya John Ray. Na okay din naman pang hakot-hakot. Yan. In-influensyahan ka? Oo. Ikaw pala nag-influensya. Teka, kung sabay, paano to? Iisa lang ba yung pinagkunan nyo nito o magkaiba? Iisa lang yung bali gumawa niyan, pero pinuntahan ko din sa Davao mismo. Nagpunta ka mismo ng Davao. Pinuntahan mo, ikaw hindi ka na sumama. Nung pumunta ka ng Davao, chinek mo to, chinek mo na rin to. Actually, hindi ito yung unang minivan namin na kinuha yung sinasabi ko na. Meron kami na black. Black na isang minivan, yun yung kinuha namin ng una. Pinuntahan namin yung sa Davao, binyahin namin siya sa Davao. Na sumama yung
father ko at saka yung mother ko. Nabinyahin namin siya from Davao hanggang dito sa Bulacan ng almost 2 days lang. So mabilis na mabilis. Mabilis parang, yun. Parang napahanga niya yung father ko, kaya sabi ng father ko, akin na to, hindi ko na to iaalis sa akin. Yung itim, Oo, yung itim yun. Yung itim. Oo. Ngayon, sabi niya, nung ginagamit ko na itim, nakikita naman ng pinsan ko yung itim na ginagamit ko. Siya yun, Sabi si ni Michael. Nico, kukuha daw siya ng drop side. Sabi ko, wag na yung drop side kasi pwede naman din yung kamukha nitong sa amin. Oo. So, nung nagpasya na siya na kumuha, pumunta na ako ng Davao nun, inanap ko na siya ng unit na sa yard, hinanap ko siya ng magandang klase na unit sa yard. Oo. Pagdating ko doon, inawitan naman ng best friend nung papa ko yung gamit-gamit niya na black doon doon sa kanya. So binili niya yung black. So wala na siya ngayon na magagamit. Wala nang minivan, yung tatay wala mo. nang minivan. So sabi niya, kumuha ka uli dyan, dagdagan mo na yung kukunin mo, gawin mo ng dalawa. Kasi nga para mapalitan namin siya. So Smiley din dati yung... So yung punta mo na yan sa Davao, dapat yung para sa kanya. Sa kanya lang. Tapos dahil binenta ng tatay mo, yung existing niya na unit, ang sabi niya, bumili ka pa ng isa pa. Oo. So nagkasabay sila ngayon dalawa. Nagkasabay sila ngayon dalawa. Tapos sinabay na rin namin na pagbiyahe papunta rito. So iisang builder, sabay pinagawa, sabay din dumating. Sabay din namin. Magkalapit ba kayo ng bahay? Apa. Magkalapit lang. Oo. So kumusta naman? Ay, gaano pala katagal na to? Since sabay naman sila dumating. Gaano katagal na to, sir? 2 months. 2 months pa lang. So ano yan, mga January nyo ba nakuha yan? December. So far, sir, ikaw muna. Sa loob ng maiksing panahon na yon, 2 months pa lang. Saan mo na nadala itong si Hero? Sa Benguet, umikot ng Baguio pabalik. Nagbenguet ka? Isang araw. Umikot ka ng Baguio? Tapos? Pauwi, 'di ba mula DRT? Tapos Benguet. Kapos sa oras, umikot ako, bumalik pa Baguio na lang, tapos balik ulit ng DRT. Nakarating na ng Baguio to. Buti hindi tayo nagsabay. Sabay, last year pa ako eh. Tumawag siya sa akin noon madaling araw. Sabi niya, Kuya JR, paano ba mag-load sa RFID? Kasi meron na siyang RFID. Sabi ko, bakit? Saan ka ba pupunta? Alis ka ba? Hindi, nandito ako sa Baguio. Umikot ako. Nandun na siya. Nandiyan ka sa Baguio. Actually, nung kinuha namin tong unit na to, hindi pa siya marunong masyado mag-drive. So, sabi ko, komportable ko dun sa sakyan, dun sa driver ka ako. Kasi sigsag eh. Sabi ko, basta mag-ingat ka. Okay yung sasakyan na yun, mag-ingat ka lang. Ilan ang sakay mo nun? 3 kami pa eh. 3 kayo. Tapos, syempre, may mga gamit pa kayong dala. Kayang-kaya naman. 4x4 eh, no? All-wheel drive. All-wheel drive. So nakakit ka ng Baguio. Tsaka ito si Kiro. Sakto pala yun kasi sa Baguio malamig. Kiro, yellow eh. Diba yung yellow malamig? Ice ba yan, sir? Nakakit na ng Baguio to, si Kiro. Si Bunso, sana nakarating to? Doon sa 2 months na yan. Angeles lang siya from Davao. Sa Angeles lang yung pinakamalayo niya. So kasi hindi pa siya nilalayo ng gusto. Kasi nga, medyo pagka kasi umaalis ako, yung sasakyan ko talaga, yung sedan ko yung dinadala ko. So ayaw pahiram sa akin pag pupunta ako ng Pangasinan. Ng tatay mo? Ayaw pahiram kasi gagamitin daw niya. So parang mas gusto niya na kasi gamitin to kaysa dun sa ano niya, yung dati niya sasakyan. SUV niya. Pero sorry sir yung Davao papunta rito sa Luzon, minaneho nyo na, binyahe nyo na. So doon pa lang, wala na kayong problema sa long drive kasi na-testing nyo na. Loaded doon sa sakyan to kasi gusto naming matesting yung mga kargahan. So puno siya ng 3 sako ng suha, tapos mga grafted food. Ba't di umabot yung suha? Wala na. Ano ba naman yan? Hindi umabot siya kahit konti, wala natira. Napakadami naming karga. So bali itong 2 sasakyan na to, puno to ng mga fruits galing ng Davao. So na-testing naman siya. So far, yung mga matatarik na ahonan, wala naman siyang naging problema. Kaya nga sabi ko, yung sinabi niya na pupunta na nasa Benguet siya, hindi ako talaga nangamba dito sa sasakyan niya na nasa Benguet kasi alam ko na tested na namin yung sasakyan yan. Ang pinangangambahan mo, driver lang. Siya mismo. Ayan. So far so good, sir. Nabiyahe mo na ng Baguio. Ikaw, nabiyahe mo na mula Davao, papunta rito. Pwede ba, sir, ikutan natin itong sasakyan nyo? Walang problema. Sige, bato-batopic kayo kung kayo na sasakyan nyo mauna. Dali, bato-batopic. Ikaw na daw. Ikaw na mauna. Pero bago natin ikutan yan, panoorin nyo muna to.
At muling papasok ang naglalakad na Mayor TV para ipaalala sa inyo na 2025 na at ngayong 2025 ay meron tayong misyon at yun ay makapagpamigay ng 2 minivan. Paano natin magagawa yan? Kailangan lang umabot tayo ng 600,000 subscribers sa YouTube at 1 million followers naman sa Facebook. Pag naabot natin yun, makakapagpamigay na tayo ng 2 minivan ngayong 2025. Kaya mag-ambag ka na, mag-like, follow, and subscribe ka na para masimulan na natin to. At ngayon ay ituloy na natin yung video na pinapanood mo. Hindi ko alam kung ano yun, basta ang alam ko nanonood ka. Let's go! Oh, ikaw ba sir, nakasubscribe ka na? Nakasubscribe ka na? Naka-like and follow ka na rin sa page? Ganun dapat! Ganun dapat para makapagpamigay na tayo ng 2 minivan. Kita nyo to. Wala ka dun. Wala, hindi ka kasali. Sir Michael at ang iyong minivan na si Kiro. Unang-una sir, anong tawag sa ganitong kulay? Lime. Lime. Yellow lime. Oh, parang hindi siya basta dilaw eh. Iba yung pagkadilaw niya eh. Hindi siya parang sunrise yellow, hindi siya mustard yellow. So parang pasok nga siya doon sa lime, lemon lime, parang ganyan yung kulay niya eh. So ito nga, DA64W na smiley, all-wheel drive sir. Ito bang bull bar na to, kasama na to nung binili nyo? Ay, hindi po. Pinadagdag nyo na lang to. Dito na sa Luzon, pinakabit. Hindi po, doon na rin po. Doon na rin, kasama na nung binili nyo. Sir, ang kulit mo kausap. Tinanong kita eh. Ito yung RFID, naikabit na, yung kinukwento mo kanina sir. Ito na yon. Wala pa kayong binago rito. Itong headlight, parang iba to, no? Iba, no? Oo, pinabago nyo na rin Hindi po, yan. yung variant niya yata, ganyan. Ganito talaga. Kasi iba yung ilaw ni Bukbuk eh. 3 layers yung ilaw niya. So ito, ayan, may kwadrado, naka 2 bilog. Okay? Yung gulong, sir. Kayo ba nasunod dito sa off-road setup na yan? Tapos ilang inches yung lip na yan? 2 inch pa. 2-inch lip lang yan. Tapos yung gulong mo, anong klase yan? Anong tawag dyan? Rough terrain na 14. 14. Ayan, pang ano talaga, mukhang mahilig talaga sa mga off-road akyatan to. May nadaanan ka bang putikan doon? Umakit ka ng Baguio? Wala po, sa DRT po kasi Marami na. Oo. So ayan, maganda naman, simple lang. Tapos, pwede ko ba silipin sir? Silipin ko lang kung ano loob ha. Okay, dito sa loob, nakakita ko ng rubber shoes, tsaka ng bag. Bag mo naman siguro to sir, no? Bag mo to. Simple lang, basic lang. Meron siyang OBD, Obada, life goes on, bro. Ayan, basic lang. Tapos ito, tuwan-tuwa talaga ako pag nakakita ko ng ganito na original na upuan lang. Hindi siya pina-reupholstery. Choice mo ba yon sir? Na original seat lang? Ano po, hindi po sa ano po. Pero nung sa katagalan, nagustuhan ko na Nagustuhan mo na rin. Hindi kasi siya. ako, fan ako ng ganito. Kasi bihira yung nape-preserve nila yung original. Ibig sabihin kasi, pagka pina-reupholstery, baka mamaya lumang-luma na yung, di ba, yung seat niya. Pero ito, dahil maayos pa siya, ibig sabihin goods pa kahit original lang, kahit stock lang siya. Yung dashboard, original lang din. Nagpalagay lang siya ng Android screen dyan. Ayun, okay naman, maraming barya. Ayan, sara ko to sir ha. Ito ba yung automatic, sir? Yung kabila. Yung kabila? Doon tayo sa kabila. Para yung automatic ang bubuksan natin. Ayan, automatic sliding door. Yung driver's side lang. Original lang din ang upholstery nitong upuan sa gitna. Nakakatuwa talaga yung ganun. Original. Stock. Walang binago. Ma-appreciate mo talaga. Parang feeling mo tuloy nasa Japan ka eh. Parang feeling mo ba sa nasa Japan ka? Opo. Pag may nakakausap ka naman malabo, wala naman. Ayan, okay naman to. Sa likod, meron din siyang bull bar, mga kaibigan. Nakikita naman natin. Tapos dito, mas ma-appreciate mo yung pagkadilaw niya. Hindi nga siya basta yellow lang. Parang lime yellow nga siya. And, ayan, wala mang binago rito. Ayan, may bull bar. Buksan ko to, sir. Okay lang. Ano to, sir? Ano po, lamesa tsaka upuan. Lamesa tsaka upuan? Opo, yung default. Oo, pang nagka-camping-camping ka ba? Pagtambay lang po. Pantambay. Ayan, mas masa yun. Kasi yung iba, tatambay lang ang tawag, nagka-camping daw sila. Hindi ganun. Magkaiba yung nagka-camping sa tumatambay lang, guys. Ako, nagsiset up din ako ng mga upuan, pero di ako nagka-camping, tumatambay lang. Ayan. Okay. Ayan, may payong pa siya na leopard. Favorite animal mo ba to, sir? Yung leopard? Nasakto lang. Sakto lang. Ayan. Original. Stock. Wala masyadong cheche bureche. Lahat ma-appreciate mo. Feeling mo nasa Japan ka. Ayos ba yun, sir? Ayan. Mukhang masaya ka ba, sir? Opo. Okay. Tapos yung roof rack, sir. Anong tawag dyan? Roof rack ba yan? Carrier? Kasama na yan, sir, nung binili niya yan. Ano po, pinadagdag ko rin po kay Kuya pa. Galing na sa Davao yan. Opo. Kumbaga pagdating dito, nandyan na yan. Okay. Sir, mamaya ka na ulit. Thank you ha. Hindi, magkamay naman tayo para mamaya.
Ayan, dito naman tayo kay Sir John Ray. At ang kanyang minivan na si Bunso. Original tong kulay na to, sir. Iyan po yung original niya Oo. galing Japan. May idea ka, sir, kung anong tawag nila rito sa ganitong kulay? Green nga kasi nasa ano niya, nasa papel niya eh. Oo. Pero mint green yung tingin ko pagka sa mata ko eh. Mint green. Sabay, kanya-kanya naman tingin yan. Malinis ang pagkakagawa. Yung mag, sir, original lang din yan. Yan din yung original na Oo. mags yan. Original. Stock. Anong Stock size na ng ganitong gulong, sir? May idea 14 ka? siya, 14. Tapos ano nga to, sir? DA17W. 17W na 2-wheel drive. 4x2. Pwede kong silipin yung loob, sir? Ano naman, sir? Silipin ko lang, ha. Okay. Pagbukas, ayan, basic. Simple. Ganda talaga ng loob ng DA17. Lalo yung W. Pero yung DA17B, maganda rin naman. Pero syempre, alam naman natin yun. Iba dating ng 17W. Ano to, sir? Naka-upholstery na to, no? Iyan yung stock niya galing Japan. Na kasama yung cover na to. Kasama yung cover. Oo. Isame. Original lang din. Stock lang din. Meron lang cellphone holder dito. Tapos may OBD ron. OBD Obada. Pinutin ko na, sir. Pantamad yan eh. Pantamad. Ano ka ngayon? Okay, nakakita ko rito ng maraming cornic tsaka mani. Mukhang may ligang habang nagmamaneo, no? May mga kutkutin ka. Ayan, meron lang cover itong original seat, pero sabi nga ni sir, ito rin yung seat cover na kasama sa original. Original. Oo. Tapos meron kang mga sabitan dito, may mga maliliit na sabitan dyan. Mukhang dahil ka may baong extra damit, sir. Oo, kaya may hangirang ka doon. Parehas kayo ng mating o ng carpet. Pero yung kay sir, walang mani. Wala. Yung sa'yo meron, may mga mani-mani pa rin. Chocolate yung kanya eh. Kapang mayaman. Peanut brittle, galing Baguio eh. Pag isasara to, sir, Pindutin mo lang din pindot po. lang din. Ayan. DA17W, mga kaibigan. Ang angas. So dito naman tayo sa likod. Again, paulit-ulit, stock, original, wala masyadong binago. Ayan. Gold ba talaga yung nito? Hindi po. Nakakatuwaan lang po ng father ko na... Pero ang ganda yari. No? Lagyan. Buksan ko, sir, ha. Tingnan Sige mo po. kung baka may tinatago ka rito. Wala naman. Ba't ang dami mong cooler? Mahilig kasi sa fishing yung kaming dalawa ng tatay ko. So, lagi kaming may dalang cooler saka pamingwit. Hindi ko lang alam baka namingwit siya kaya wala dyan yung pamingwit. Oo. So mahilig kayo mag-fishing ng tatay mo. Parang close kayo ng AirPods mo, sir, no? Pag walang ginagawa. pag may ginagawa, wala kayong pansinan. Wala kayong pansinan. Pero yan, nakakatuwa. Ito, sir, ano ba to? Yung mga pang kabit-kabit. Kasi mahilig ako magkalikot eh. Kaya ako lang mismo yung nagagawa-gawa, hihimas-himas kaya... Pero nakakatuwa yun, ha. Magandang yun. Bihira yung hanggang ngayon nagbabanding pa sila ng tatay niya. Kumusta yung ganong experience mo, sir? Actually, masaya naman. Usually, madalas kami sa mga... Nagkakasundo kami pagka pupunta kami ng dagat eh. Kasi favorite talaga namin yung mamingwit. Kahit hindi sa dagat, sa ilog, yan. Buong araw yun eh, di ba? Yung pamimingwit. Parang hindi mo siya gagawin na 1 oras lang. Hindi. Usually, mga kalahating araw, mga ganun. Kasi yung travel pa pabalik. Okay naman. Okay naman. Parang feeling ko ang ganda ng relationship mo tsaka ng tatay mo. Para kayong, di ba, nag-aagawan ng sasakyan, bumili ng minivan, binenta, o bili ka ulit na isa pa dyan. Parang gano'n eh. Tapos pag namimingwit, yung mga trip nila magkadugtong din. Ayos ba yun, sir? Ayos, yes. Oo, kasi kumbaga nakakatuwa yung ganong side ng story. Kasi bihira sa panahon ngayon, lalo sa panahon ngayon, bihira yung kabanding mo pa rin yung AirPods mo, di ba, sa mga trip mo. Actually, hindi lang AirPods ko eh. Halos lahat kami magkakapatid, magkakasama ng mahilig talaga kayo. Mahilig kaming bumasyal, punta ng ilog. Impluwensya ba yan ng tatay mo? Sa tatay at sa lolo. Sa lolo pa lang, gano'n na kami. So, pati yung mga kapatid ng father ko, magkakasundo sila talaga. Magkakatikit sila. So, na-impluwensya hanggang sa amin, magkakadikit pa rin kami pagka... Pasa-pasa na, no? Oo, ganda nun. Okay, lumilim muna kami kasi medyo mainit na yung usapan eh. Ang init na ng balitaktakan, no, sir, no? Oo, pero yan, naikutan na natin, napakilala nyo na sa amin yung minivan ninyo. And ikaw muna, sir, pwede ka bang malaman kung, yun, sa loob ng 2 months, sa tingin mo, papaano binago ni Kiro yung buhay mo mula nung dumating siya? Dati po, nung nagmumotor kami, hirap na hirap kami kakadala ng gamit. Na-sample lang pa kami dahil sa sobrang dami lang. Doon lang ako nag-decide na, yun nga, miss okay na kumuha ng pang hakot-hakot. Tapos, parang sumunod lang siya sa motor. Yung expense niya, ganun lang din.
mataas lang ng konti. Hindi katulad ng mga higher na sasakyan. Pero yung purpose niya, gamit na gamit ka. Kumusta yung mo? Na-enjoy mo ba yung pagmamaneho mo kahit bagong driver ka pa lang? Na-enjoy naman. Nag-a-adjust lang. Ano yung pinaka na-enjoy mo dun sa pag-akit mo sa Baguio? Yung yung mga paahon o yung mahabang biyahe? Nag-enjoy talaga ako dun sa mga curve nun kasi nagmumotor ako, laging dun talaga yung ikot. Bangkingan yan. Yung kasama ko nun, natuwa ako nung nagsuka siya. Natuwa ka? Bakit ka natuwa? Ikaw maglilinis na o siya naglinis? Hindi, naman naka-plastic. Naka-plastic Naka-ready naman. na. Oo. So yung pasahero mo, nasuka siya. Oo, kasi hindi rin siya sanay. Oo. So na-enjoy mo yun. Oo, ang weird mo ha. Ikaw sir, sa loob ng, minauna na kayong minivan, pero iba tong si Bunso, di ba? Sa loob nung 2 months, magti 3 months, nakasama mo si Bunso, paano binago ni Bunso yung buhay mo mula nung dumating siya? Binago kasi nung wala pa yan si Bunso, malakas ako mag-gas doon sa sedan ko eh. Nung dumating na si Bunso, hindi na ako naggagas kasi yung lagi yung airpod ko naggagas. Nakakatipid ka? Nakakatipid ako, malaking tipid sa akin yun. Tapos, para siyang yung driving niya, parang nagdadala ka lang ng tricycle na napakadali niyang isingit-singit. So, sa sedan, hindi mo masyadong magagawa yun. Yung kahit makakita ka lang ng maliit na parking, makakapag-park ka. Sa yun malaking bagay sa amin yan, lalo na sa masisingit na mga palengke sa high school na pinupuntahan namin. Tapos yung sa banding namin ng father ko, parang mas lalo kaming nagbande dahil dun Kasi dati, hindi kami nagagalit pa siya pag inihiram ko yung niya, SUV niya. So yung banding namin parang naging mas close kami ng konti. Na hindi naman naiingit yung ibang kapatid mo. Hindi naman siguro. Kung naiingit sila, kuha rin kayo ng minivan nyo. Sir, no? Oo, tama. Ayan. So sir, kanina pa natin pinagkukwentuhan, mukhang lalo na itong si Sir, mukhang masayang-masaya siya sa minivan. Ayan, ngayon na pa natin pinagkukwentuhan, maraming ambag sa inyo, napapasaya kayo, ikaw nakapag-drive ka na, papuntang Baguio, ikaw nakakapag-banding kayo ng tatay mo. Pero sa kabila ng lahat ng yun, kahit anong sabihin natin, meron talagang mga tao na ayaw sa minivan, di sila naniniwala na okay ang minivan. At yung iba naman ay nagdadalawang isip kung kukuha ba sila o hindi. Ngayon sir, kung okay lang sa'yo, kung hindi ka naman busy, ikaw muna. Ano masasabi mo doon sa mga nagdadalawang isip? Kausapin mo sila ngayon sir. Muna kayo ng minivan kasi yung purpose na magagawa niya, malaki talaga mababago sa buhay. Yung budget pero lingunin. Lingunin. Sabihin, unique. Unique ka. Kasi kung pangkaraniwan ka, hindi ka lilingunin. Pangkaraniwan ka na eh. Sir, no? Ayos ba yun? Masaya ka ba, sir? Okay. Ikaw naman, sir. Kung nagdadalawang isip kayo sa pagkuha ng minivan, huwag kayong kukuha ng minivan. Pero kung gusto nyo talaga ng minivan, as in gusto nyo, kumuha kayo ni minivan. Kasi kung nagdadalawang isip kayo sa pagkuha ng minivan, anything na kahit na maliit na bagay na makita nyo ng problema ng minivan, siguradong isisisi nyo yun dun sa pagkuha nyo ng minivan. Pero kung gusto nyo talaga, yung maliit na bagay na yun, lagi namang may solusyon yun eh. Tulad yan, may mga parts nitong minivan, napakamumura lang talaga online, mabibili mo online, napakamura. So, kung gusto mo talaga ng tipid na sasakyan, tapos users friendly siya na sasakyan, tingin ko itong minivan na to, okay itong minivan na to. Galing. Tama yun. Pero ako dito ako eh. kung ako yung maghuhurado rito, sa kanan ko. Lagi si Enigma bigla eh. Hello po. Sir, may sabihin ka ba? Mukhang masaya. Lalo na to si sir. Mukhang masaya siya. Mukhang masaya kayo sa unit nyo, sir. Kung gusto nyo i-shoutout yung builder nyo, pwede nyo silang i-shoutout. So, batiin nyo sila kung gusto nyo. Shoutout ko nga pala yung kaibigan ko tumulong sa akin sa paggawa nitong 2 minivan. Actually, 3 minivan na yan eh. Yung isang minivan siya rin yung gumawa eh. Si Sir Louie ng Asiel Surplus, yan. Shoutout sa'yo. Yan, nabati na kita dito kay Mayor TV. Sana yung mga susunod na i-build natin, sa'yo, ikaw uli yung gumawa. Shoutout din po sa Ayun kay din. Sir Louie. Tapos sa kanya po dahil siya yung nagme-maintain. Oo! Hag mo nga siya. Hag mo nga. Appear na lang kayo, appear na lang. Appear.
Okay. Bakit kasi pinapahag? Mali mo ba, ganoon silang magpinsan. Ako kasi may mga pinsan ako na hag talaga eh. Ayan. Umabot na tayo rito sa punto kung saan may binibigay akong munting pasasalamat sa mga nakakasama ko dito sa Buhay Minivan. Pero gaya ng palagi nangyayari, babalikan ko muna doon kay Bukbok dahil hindi ko siya dala. At sinurprise nila ako dahil dalawa pala sila. Buti na lang marami akong bitbit. Wait lang po ha. Diyan lang po kayo sir ha. Happy ka ba sir? Wait lang sir. Sir, ito na. Ito, munting pasalamat lang. Ito ay Buhay Minivan exclusive na keychain galing kay Neil, member ng Buhay Minivan exclusive yan. Ayan sir, Tigalawa na kayo. Ayan sir, Tigalawa. Tapos ito ay Buhay Minivan exclusive na t-shirt. Ayan sir, ito sir para sa'yo. Thank you. Ito sir para sa'yo. Ayan, available yan sa Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin nyo lang yung aprobado. Pero ang mabibili po ninyo ay hindi exclusive, pero Buhay Minivan. Dahil yung mga exclusive na version ay available lang para sa mga nabi-feature sa Buhay Minivan. Maliwanag? Maliwanag po yung sir? Maliwanag. Maliwanag sir? Masaya ka ba sir? Hep! Aray. Masaya naman pala sir. Ayan. O sir, baka may gusto pa kayong ihabol. Medyo patapos na tayo. Ga-advise lang ako doon sa mga nagbabalak bumili ng minivan. Ayan, pakinggan nyo to. Kasi ako sa 3 unit na nakuha ko, marami na rin akong nakausap na mga builder doon na nagpupunta ng Davao sa mga yard doon. So hindi lang makina yung kailangan yung tingnan, kaya checkin nyo rin mas maigi kung okay pa yung mga under chassis niya, kasi usually doon nagkakaproblema sila. Once mayroon kasing mga builder doon na nagsabi sa akin, hindi ko sinasabing sa lahat, pero yung advice sa akin doon, check ko daw yung under chassis noon, kasi once na pinturahan na ng undercoating yung pangilalim niya, tago na siya lahat. Kung may kalawang siya, hindi niyo siya makikita. Kaya once na kukuha kayo doon, papicturean nyo pati yung mga under chassis nung kukunin nyo na unit. Huwag lang yung engine. Yun lang yung ma-advise ko. Kasi yun lang yung in-advise sa akin nung kinunan ko nito. Yun. Salamat doon sir ha. Ikaw sir, ano ma-advise mo? Yun din po. Yun din. Okay, parehas lang sila. Okay, so nandito pa rin kami. Dito nga sa may Petron and Lex, dito sa may Marilao. Ayan, kasama natin si Sir John Ray at ang kanyang minivan na si Bunso. At syempre, ang masayang si Sir Michael at ang kanyang minivan na si Kiro. Syempre, andyan din si Bukbok. Ang masasabi lang namin sa inyo lahat ay Huwag kang bibili ng minivan. Isa na namang kwento ng Buhay Minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga inasaksihan natin ang Buhay Minivan story ng magpinsan na sina John Ray at si sobrang sayang Michael. At syempre narinig natin ang kwento nila tungkol sa kanilang mga minivan na sina Bunso at si Kiro. Ang ganda ng episode natin ngayon, unique na unique, bagong bago. Bakit kamo? Kasi ngayon yung pinakaunang episode na 2 minivan yung pinicture natin. 2 minivan, magkaibang may-ari, yung isa ng builder, pero magkaiba pero parang iisa, di ba? Parang ganun. So ang ganda ng istorya kasi connected talaga siya. So natural na maikwento siya sa iisang story pero 2 minivan yung pinicture. Ako, ang paborito kong part ng episode na ito ay yung kinuwento ni Sir Michael. Nagbaka sakali lang siya, nilakasan niya lang yung loob niya na umakyat ng Baguio, nag-ikot-ikot sa Benguet kahit na hindi pa siya masyadong sanay sa kanyang pagmamaneho. Minsan kailangan lang talaga lakas ng loob eh. Tibay at lakas ng loob. Tibay at lakas ng loob ang iaalay. Parang ganyan. Maganda yung lesson na yon na minsan kaya naman nung gamit mo, kaya naman nung resources mo, kaya naman ng mga tumutulong sa'yo sa paligid kagaya ng minivan. Ikaw na lang ang iniintay, di ba? Parang ikaw na lang, yung go signal mo na lang, yung lakas ng loob mo na lang ang iniintay para mangyari. Relate ako dyan kasi ganun lang din yung ginawa ko nung umakit ako sa Baguio. Ganun din yung na-experience ko noon kasi nga hindi man ako biyasa sa pagmamaneho, hindi naman ako nakakaakit pa ng Baguio o hindi pa ako kahit sa Rizal, Antipolo, Tagaytay, hindi pa ako nakakapagmaneho papunta ron. Binanatan ko na agad yung Baguio, nilakasan ko na lang yung loob ko. Pero syempre, nandun yung mga pag-iingat, mga precautionary measures, andun pa rin yung kaba. Pero nga, ginawa natin kung ano dapat natin gawin. Nagpa-PMS tayo, nagtanong-tanong tayo kung ano ang dapat na gawin. Syempre, nanalangin tayo bago tayo umalis. Kumbaga, lahat ng paghahanda ay nagawa mo. So, medyo malakas ang loob mo.
na kahit na kinakabahan ka, nilakasan ko na lang talaga yung loob ko para makaakyat doon. And ang isa pa na magandang part ng story natin ngayon ay yung kwento naman ni Sir John Ray na sobrang close nila ng tatay niya dahil sa minivan. Kumbaga, mas naging close silang dalawa. Ang ganda nung ambag na yun ng minivan. Minsan din natin naririnig yung ganong story. Bihira tayo makarinig ng ganyang kwento na dahil sa minivan, mas naging tight ang relationship ng isang anak sa kanyang magulang. Sipin mo yun, naghihiraman sila, nag-uunahan sila kung sino gagamit ng minivan. Tapos magkasama sila sa biyahe, pupunta sila ng fishing, di ba? So parang ang ganda lang. Kumbaga, nahook ako dun sa kwento na yun ng fishing kasama niya yung tatay. Nakuha niya yun, nahook. Fishing. Ang gaganda naman ng mga nare-realize natin, no, itong episode na ito, kahit na dalawang magkaibang kwento na magkarugtong, magkaiba ng lessons, magkaiba ng mga realizations, pero ang bottom line, yun yung ambag ng minivan sa kanila. Diba? Yung isa napatunayan niya na kaya niya pala, nilakasan niya lang yung loob niya. Yung isa naman ay mas naging tight yung relationship niya sa kanyang pamilya, sa kanyang tatay. And ako, naniniwala ako na ikaw, bawat minivan owner, merong ganong story to tell. Kaya nga ginawa natin ang mga ganitong episode ng Buhay Minivan. At kung ikaw gusto mong ma-feature dito sa Buhay Minivan, wala kayo bang dapat na gawin kundi mag-message lamang po sa Facebook page ng Buhay Minivan Exclusive. Again, pagpahingayin naman po natin yung inbox ni Mayor TV. Kung gusto mong ma-feature sa Buhay Minivan, mag-message ka sa Buhay Minivan Exclusive na Facebook page. Mas madali po yun para sa akin at para din po sa inyo. So doon po kayo mag-message. May mga update din doon. Like and follow na rin po kayo sa Facebook page ng Buhay Minivan Exclusive para may mga malaking announcement na doon nyo lamang po makikita. So like and follow na po kayo doon. And yung pinamigay po natin na t-shirt, Buhay Minivan Exclusive, available po yan sa Lazada, Shopee at TikTok. Pero ang mabibili nyo po ay walang exclusive dahil again, yung exclusive version ay para lamang po sa members ng Buhay Minivan Exclusive. Sino-sino yon? Yung mga members na yon. Lahat po nung na-feature sa Buhay Minivan, members po sila ng Buhay Minivan Exclusive. So sila lang po ang meron po nun. Pero kayo, kung gusto nyo magkaroon, pwede kayong bumili, Buhay Minivan lang po yung nakalagay. Pero same print sa harap, same print sa likod, wala lang exclusive. Again, aprobado po yan. Shopee, Lazada, TikTok, puntahan nyo na. At itong suot ko, itong Bukbok t-shirt mga kaibigan, kailangan nyo marinig to. Kasi na-sold out to sa loob ng mahabang panahon. Pero ngayon, habang pinapanood nyo to, available na po ulit ang Bukbok t-shirt galing sa aprobado. So, gumit na rin kayo, pagsabayin nyo na para mas happy, di ba? Meron ka ng Buhay Minivan na t-shirt, meron ka pang Bukbok na t-shirt. Wala man kami sa Isa Snack, puntahan nyo po kami doon kasi lahat po ng mga paninda po namin ay nandoon. Pwede po kayo mag-walk-in doon. Yung mga t-shirt, yung mga pabango, yung mga suka, yung mga chili garlic, unlimited siomai rice, mga inumin, mga milk tea, mga iced coffee, nandiyan po lahat. And madalas po kami nakatambay dyan, kaming dalawa ni Jumbo. Ha? Doon po, located po kami sa Unit 11 Danding Building, CJ Santos, Malinta, Valenzuela City. Puntahan nyo na po kami dyan sa Isa Snack. Dyan nyo kami madalas makikita ni Jumbo, doon sa may tent sa labas na nagchichismisan po kami kung gaano ka-plastic yung mga nagchichismisan lang po kami ng mga bagay-bagay na kung gusto nyong marinig, punta ka na yun. Diba? Puntahan nyo kami, tsempohan nyo po kami. Tapos daan-daan lang ang lakad para rinig na rinig nyo kung sino yung mga pinag-uusapan namin. Kaya, hindi, kadalasan naman pinag-uusapan namin ni Jumbo ay kung anong klaseng bike ang bibilin niya. Kasi may planong bumili ng bike yan. Kasi nga, dahil nahatak yung itlog niya, syempre, pagka nagbabike ka, yung itlog mo, wala na. Okay? So, ayan, hindi, bibili ng bike yan. Yun yung plano niyang bilhin. Yun yung pamalit niya sa nahatak na itlog. Ayan. And kung gusto niyo maging updated, sa kanila pwedeng sundan, boy? Billy Jumbo sa YouTube. Yan, Billy Jumbo sa YouTube. Sa Facebook, may page ka ba? Meron din po. Ano pangalan? Billy Jumbo din. Ayan, ano mga mapapanood nila ron? Mga pagluluto, kwento ng buhay, at katotohanan. Yan. Ba't parang lagi seryoso yung ba't parang ang bigat lagi no? At katotohanan. Ano yung katotohanan na yun? Matapos ko sabihin na nagchichismisan tayo, bigla mo sabihin katotohanan. So this has been another episode of Buhay Minivan mga kaibigan. Sana wala akong nakalimutan, pero ako pa rin po si Mayor TV. Kasama ko po rito si Jumbo sa camera. Andyan po si Bukbok. Andito kami ngayon sa NLEX Petron Marilao. At ang masasabi lang namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Wala na akong sasabihin pa. Nasabi ko naman na lahat. Abangan nyo, marami tayo i-release na bago sa aprobado. So Sisi, paano nga yun? I-outro mo na yan, Sisi.
Ayan guys, dito kami ngayon sa may drive and dine sa may NLEX. Tapos nadaanan kami nila ma'am tsaka nila sir. Sir, okay lang po, sama ko po kayo ha. Hello po. Sa inyo po itong Siglo. Saan po available yan? Shopee, Lazada, pwede yan. Sige po, thank you po Thank you boss, thank you. Thank you, salamat po. Thank you. Ano lang kami, Buhay Minivan exclusive lang to guys oh. Oh. Buhay Minivan exclusive pa lang yan guys. Dikit kami sa'yo lagi, baka marami pa eh. Teka, balik muna to para Tambay pa tayo rito para baka may mga dumaan pa na ibang brand, di ba? Ayan. Hindi, ngayon pala ay March 30, March mini meet up ng Buhay Minivan exclusive. Dito kami pumuesto sa may drive and dine. And shoutout ulit dito sa Siglo. Nakita lang nila kami, siguro naawa sila tol. Naawa sila sa atin, sabi, ay mukha silang pawisan. Bigyan natin sila ng towel. Oo, mukhang madungis to. Bigyan natin sila ng Siglo na towel. Medyo maaga pa, ilang pa lang kami and hindi pa kami magkakatabi ng parking. Pero ayan, dito na si Alvin, andito na si Fuji, si Lakwachi nandito, andyan si Bukbok. Tsaka ito, si Bini nandito na. Medyo mahirap dito sa area na to, drive and dine, kasi medyo mahirap tumiming na magkatabi-tabi kami. So ginagawa namin ngayon ng paraan na para medyo kahit paano magkakalapit kami. Ito na, nagyayabangan na sila rito guys. Ayan, mga nagyayabangan yan. Di ba gano'n naman pagka nagkikita-kita yung mga sasakyan, nagyayabangan lang tayo? Nagyayabangan issue yan. Ay, hindi ba? Di ba tol gano'n yun pagka nagkikita-kita yung mga may sasakyan, nagyayabangan? Ano, comment? Politiko to ha. Ayan, dumating na si Caramelo. Si Caramelo to. Caramelo SNY. Yun ang pangalan nito. Wala na si Neil. Okay, ngayon dumating ang palaging present, si Aram, tsaka si Rose. Hello po. Hello po. Ano lang kami rito, kwentuhan lang. Ito si Ma'am Rose, favorite ko talaga to eh. May pasalubong na naman siya. Shoutout kay J-Style. Ayan, syempre yung kaibigan nating builder galing Cebu. Oh, tapos hindi pa doon natapos. Meron pang ibibigay na ano. Ano yan Rose? Ano yan? Taillight po. Taillight? Ayan, so magiging 4 na yung taillight ni Bukbuk. Ayun, dami na namang aram dun. Ay, may order kami mama. Baka pagalitan ako ni Mayora. Okay, medyo marami nang dumating dito guys. Ayan, si Lakwachi nandyan, Caramelo, ayan, same old faces mga kaibigan. Tapos ayan, nasa tapat. Nandun sa gawiron si Bini, ayan, si Fuji nandito. Sa mga oras na to, ang date kasi ngayon ay March 30. March 30, Colorum to. Colorum. Kasi hindi pa naka-upload yung video nyo eh. Oo, hindi pa. So, Colorum pa sila. So, ito si Pam, ayan, si Jordy. Ayan, okay. So, sa ngayon, Colorum sila. Sila yung pangalawang Colorum na in-invite ko sa mini meet up. Kaya Colorum kasi hindi pa naka-upload yung video nila pero andito na sila. Ayan. Mamagay ka naman, Pam. Hi po. Good afternoon. Mamagay ka naman siya. Hello po. Babait no, naka-video eh. Wala tayo. 1, 2, 3. Ma'am, ba't ka nagpapapicture? Marami to followers. Sikat, pinapanood mo. Sikat siya. Oo. Ikaw pala sikat eh. Wala, hindi po. Sama nga ako sa video. Pwede, okay na sama kita sa video ko. Apo. Okay na. Kaway ka naman. Hi. Hello po. Famous, mga famous. Ito famous din to eh. Uy, walang ganun. Ay, hindi ba? Ito famous din to. Hello po. Ayan, famous, mga famous. Plywood Ito famous yan. din to. Famous. Hello po. Hello. Ay, Mayor, naalala ko pala. Di ba nag-usap tayo noong Tuesday nung nagtaalop kami? Oh. Nangingi ka ng pasalubong. Oh, asa na? Anong hinihingi mong pasalubong galing Batangas? Lomi. Lomi. Oh. Eh sabi ko, pag nagdala ko ng Lomi linggo ngayon, Wala na. mapapanis. Sira na, oh. Sabi mo, ano sabi mo? Gawa mo ng paraan. Ginawan ko ng paraan. Asan? Ginawan ko ng paraan. Meron nga? Ginawan ko ng paraan, Mayor. Asan? Alam mo naman ako, Patingin. mahal na mahal kita. Oh. Ano yan? Anong ginawa mo? Galing pang Batangas to. Ano yan? Mayor, Lomi. Yan. Lomi, Batangas. Yan. Ang gusto ko. Lomi. Lomi. Galing pang Batangas, hindi napapanis. Tinupad ko ang pangako ko. Hindi sponsor yan, Mayor. Hindi sponsored to. Hindi, na-appreciate ko naman. Maraming salamat kay Neil kasi nagpasalubong siya ng Lomi. Galing Batangas. Ginawa namin ng paraan. Ginawa ng paraan, hindi napapanis. Hindi napapanis. Salamat. Sa susunod, huwag ka na sumama ha. Guys, I have an announcement to make. Okay guys, I have an announcement to make. Okay? Sumagot kayo ng malakas, naka-vlog ako eh. Naka-vlog para kunyari talagang interesado kayo. Guys, I have an announcement to make.
Buhay Minivan exclusive mini meetup dito sa may Drive and Dine sa NLEX. I-award ko lang yung ano, yung early bird. Early bird. Okay. Hindi, yung ano, yung premyo pala medyo special. Galing din to sa kayo sasakyan to. Galing lang din to sa isang member ng Buhay Minivan exclusive. Kasama natin sa BMX na taga Cebu. Galing kay Dave na builder sa Cebu sa DJ Surplus Multicabs. Palakpakan. Ganda. Galing. Oh, si Alvin. Tol, ikaw early bird ngayon, Tol. Pero Tol, para sa'yo to, Tol. Thank you. Birthday gift. Hindi, ano yan? Early bird gift. Ilabas mo naman para mapakita naman natin. Pambihira ito eh. Guys, Oh. yun no? Ayan. Ano yan, Tol? Corn. Ha? Busina. Ayan. Pasalamat ka naman kay Dave. Thank you, Sir Dave, sa early Saan? early bird Oh. reward. Yeah. Okay. Thank you. Ayan. So, yung mga members ng Buhay Minivan exclusive, lagi nyo nga agahan kasi sa susunod, ang pamimigay naman natin ay itong minivan na to. Hindi, lagi kami may early bird gift sa pinakamaagang tumarating. Happy. Ikaw, Tol, happy. Sobrang happy. Ha? Akala ko pa naman sombrero. Baka naman, grabe. Abangan natin. Hindi, eto, announce ko na. Malapit na ang first anniversary ng Buhay Minivan. So, magiging special yung mini meetup na yun. Malamang hindi mini yun. Okay? Baka many meetup. Galing. Ganda. Singit mo pa. So mula rito, kami nga ang Buhay Minivan exclusive na group mula rito sa Drive and Dine NLEX Marilao. Ba't naging NLEX Marilao? Drive and Dine sa NLEX. Ang masasabi namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan! Yay! Actually ako lang masaya talaga dito eh. Yeah!